Ako si Sarah. Isa akong doktor na dalubhasa sa Hygiene and Epidemiology mula sa Singapore. Sa bansa ko, ang kalinisan ay hindi lamang isang gawi, ito ay isang relihiyon. Mayroon kaming mahigpit na batas tungkol sa pagtatapon ng basura, pagdura, at kalinisan ng publiko. Ang bawat sulok ng Singapore ay amoy disinfectant at orchids. Akala ko, nakita ko na ang pinakamaduduming lugar sa mundo sa aking mga medical mission. Pero walang makakapaghanda sa akin para sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa Isla Puting Bato, sa baybayin ng Tondo, Manila. O sa tawag ko, ang impyernong kulay puti. Sa sandaling bumaba ako sa air-conditioned na van, isang suntok ng amoy ang tumama sa mukha ko. Hindi ito amoy ng dagat. Ito ay pinaghalong amoy ng nabubulok na isda, langis ng motor, nasusunog na plastik, at dumi ng tao na niluluto sa ilalim ng 35 degrees Celsius na init ng Maynila. Agad kong hinila ang aking 75 mask, ang pangalawa na ito, ipinatong ko sa una. Sinuot ko ang aking malaking sunglasses para walang tumalsik na kahit anong likido sa mata ko. Ang mga kamay ko ay balot ng blue surgical gloves. Tumingin ako sa tubig ng Manila Bay na humahalik sa ilalim ng mga bahay na nakatungtong sa kawayan. Diyos ko! Tubig ba talaga ito? Mukha itong kape na hinaluan ng gatas na panis. Malapot. Maitim. At puno ng mga palamuti, mga bote ng soft drinks, styrofoam, diaper, at kung ano-ano pang basura na lumulutang-lutang na parang mga patay na isda. Paano nakakayanan ng tao na mabuhay dito? Tanong ko sa sarili ko. Sa mata ng isang eksperto, hindi ito isang komunidad. Ito ay isang higanteng petri dish ng kolera at tipus. Maam. Boat ride. Punta tayo sa loob. Isang lalaking tila hindi naligo ng isang linggo ang lumapit sa akin. Ang sando niya ay puno ng mansa ng grasa. Ang ngipin niya ay naninilaw sa paninigarilyo. Umatras ako agad. Social distancing. 2 metro. Kinuha ko ang aking alcohol spray at binumbahan ang hangin sa pagitan namin, pati na ang aking damit, kahit hindi naman niya ako nahawakan. May trabaho akong dapat gawin, bulong ko sa sarili. Kailangan kong kumuha ng water samples sa gitna ng komunidad na ito para sa aking report na Health Risks in Southeast Asian Slums. Sigurado ako, ang resulta ng laboratorio ay magpapakita na ang tubig na ito ay sabaw ng E. coli, salmonella at libo-libong mikrobyo. Pumayag ako sa alok ng bangkero. Tumapak ako sa luma at mabuhay na bangkang kahoy, bangka, nang may matinding pag-ingat. Para akong naglalakad sa minifield. Sinimulan ng bangkero ang makina. Bang! 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 Bumuga ng itim na usok ang tambutso ng motor. Napakapit ako sa gilid at napuwing. Tumalsik ang ilang patak ng maitim na tubig sa aking waterproof boots. Nasusuka ako. Para sa akin, walang buhay dito. Ang lugar na ito ay sementeryo ng kalusugan. Yung mga turistang pumupunta dito para magpicture at sabihing rustic beauty, baliw na sila. Anong ganda meron sa Burak? Umandar ang bangka. Nanigas ako sa upuan, mahigpit ang hawak sa alcohol bottle. Hindi ko alam, sa dulo ng maitim na tubig na ito, may isang leksyon na naghihintay, isang leksyon na mas malinis pa sa ospital ko sa Singapore. Ang bangka namin ay gumapang sa masikip na estero ng halos 30 minuto. Sa wakas, tumambad sa akin ang puso ng Isla Puting Bato. Nakita ko na ito sa mga litrato sa internet, tinatawag na Resilience of the Filipino Spirit. Pero sa harap ko ngayon, tinatawag ko itong Architecture of Despair. Daan-daang barong-barong ang nakatayo sa ibabaw ng maitim na tubig, nakatukod gamit ang mga kawayan at lumang poste. Ang mga pader ay gawa sa yero na kinain na ng kalawang, plywood na tinapala ng tarpaulin ng mga politiko, at mga plastik. Walang kalsada. Ang tanging daanan ay mga tulay na gawa sa kahoy na parang bibigay anumang oras. Pero ang pinaka-nakakakilabot ay hindi ang mga bahay, kundi kung paano sila gumagamit ng tubig. Sa kaliwa, nakita ko ang isang nanay na naghuhugas ng pinggan. Sumasalok siya ng tubig mula sa ilog, yung kulay tsokolate, at ipinangbabanlaw sa mga plato. 5 metro lang ang layo mula sa kanya. May isang palikuran, improvised toilet. Isa lang itong butas sa sahig ng bahay kung saan ang dumi ay diretsong nahuhulog sa tubig. At sa kanan,
Diyos ko po. May isang batang lalaki na nagsisipilyo. Ginagamit niya ang parehong tubig para magmumog. Stop! Tumigil kayo. Gusto kong sumigaw. Alam niyo bang lason yan? Pinapatay niyo ang sarili niyo. Pero nanatili akong tahimik. Nakaupo lang ako, nakatingin sa kanila ng may halong awa at pandidiri. Sa utak ko, gumagawa ako ng diagram mula sa dumi ng tao sa tubig sa bibig. Ito ang isiklo ng sakit. Binagalan ng bangkero ang takbo at tinuro ang isang istruktura. School. Eskwelahan yan ma'am, sabi niya ng mayabang. Isang maliit na daycare center na nakatayo sa kawayan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa makikitid na tulay. Tumatalon sila sa tubig, nagsisisisid at nagtatawanan. Parang nasa infinity pool sila ng Marina Bay Sands. Basang-basa ang buhok nila at ang maitim na tubig ay pumapasok sa mata at tenga nila. Nilabas ko ang kamera ko. Click! Click! Hindi para sa art kundi para sa ebidensya. Pamagat, extreme sanitation failure. Para sa akin, ang mga tao dito ay hindi nabubuhay. Sila ay surviving sa paraang primitibo. Naawa ako sa kanila pero ang awa ko ay may halong pagmamataas. Bakit hindi sila umalis dito? Bakit nila pinipiling tumira sa basurahan? Pakiramdam ko, ako ay masibilisado. Ako ay malinis, sila ay marumi. Ako ay edukado, sila ay mangmang. Huminto ang bangka sa tapat ng isang kumpol ng water hyacinth, Quiapo, para makakuha ako ng sample. Ito na. Trabaho na. Hinigpitan ko ang mask ko. Inayos ko ang goggles. Kumuha ng sample at umalis na sa impyernong ito, utos ko sa sarili ko. Hindi ko alam, ang tubig na kinasusuklaman ko ay malapit ng hugasan ang pagkatao ko. Pinatay ng bangkero ang makina. Tumahimik ang paligid maliban sa hampas ng tubig sa bangka. Ang init ng araw ay tumatagos sa balat ko at ang pawis ay tumutulo sa loob ng aking e-suit. Nilabas ko ang aking glass sample bottle. Ang target ko ay kumuha ng tubig na may lalim na 30 centimeters. Ingat, Sarah. Huwag kang magpapatalsik ng tubig sa balat mo, paalala ko sa sarili. Tumayo ako sa gilid ng bangka. Ayokong lumuhod dahil ang sahig ng bangka ay may mansa ng langis at parang kaliskis ng isda. Sinubukan kong yumuko habang nakatayo. Ang kanang kamay ko ay hawak ang bote. Ang kaliwang kamay ko ay nakahawak sa poste ng katig, pero binalutan ko muna ng tissue ang kamay ko para hindi dumikit sa maruming kahoy. Ito ang naging pagkakamali ko. Sa sobrang takot sa mikrobyo, nakalimutan ko ang balanse. Habang inaabot ko ang tubig, biglang may dumaan na mabilis na motorboat ng Coast Guard sa di kalayuan. Ang alon. Isang malaking alon ang humampas sa maliit naming bangka. Bog. Gumuwang ang bangka. Dahil nakahawak lang ako sa madulas na tissue, nawalan ako ng kapit. No, sigaw ko. Bumaliwala ang mundo. Umangat ang paa ko. At ang katawan ko ay bumagsak sa impyernong kulay putik. Splash! Ang lamig at ang dilim ay agad na lumamon sa akin. Ang tubig. Ang tubig na pinakadidiri ko sa buong mundo. Ay nasa paligid ko na. Nasa loob ng tenga ko. Nasa anit ko. Sinubukan kong lumangoy pa itaas. Pero ang heavy-duty boots ko, na suot ko para protektahan ang paa ko, ay napuno ng tubig at naging pabigat. Hinihila ako nito pailalim. Ang mas malala, ang L-75 mask. Nang mabasa ito, naging parang wet towel na nakatakip sa ilong at bibig ko. Hindi ako makahinga. Waterboarding. Nagpanik ako. Kinakalmot ko ang mask para tanggalin pero madulas ang surgical gloves ko. Nakalunok ako ng tubig. Tubig ng isla puting bato. Lasang asin. Lasang putik. Lasang langis. Naramdaman ko ang milyon-milyong koli na pumapasok sa lalamunan ko. Mamamatay ako. Mamamatay ako sa imburnal na ito. Ang kamera ko, ang mga gamit ko. Lahat lumubog na. Pero hindi ko na iniisip yon. Gusto ko lang huminga. Nakita ko ang malabong sinag ng araw sa ibabaw ng tubig. Inabot ko ang kamay ko. Ubos na ang hangin ko.
Nawala na ang takot sa germs, napalitan ng takot sa kamatayan. Nung akala ko katapusan ko na, may kamay na humablot sa pulso ko. Isang kamay na magaspang. Isang kamay na matatag. Hinatak ako paitaas ng buong puwersa. Huwaa! Lumabas ang ulo ko sa tubig. Huminga ako ng malalim pero kasabay nito ay pagsuka ng tubig na nalunok ko. Binuksan ko ang mata ko na mahapdi. Ang una kong nakita ay ang mukha ng isang matandang babae. Napakalapit ng mukha niya sa akin. Ang balat niya ay kulubot at sunog sa araw, kulay tanso. Ang buhok niya ay puti na nakapusod. At ang ngipin niya, mapula dahil sa pagmuya ng betelnut. Anak! Anak! Okay ka lang? Diyos ko po, sigaw niya. Hindi siya rescue personnel. Wala siyang hazmat suit. Isa lang siyang mangingisda. Ang kamay niya. Ang kamay na nakahawak sa balikat ko. Ay magaspang parang liha. Ang mga kuko niya ay nangingitim sa dumi at dagta. Sa ospital ko, ang kamay na ito ay tatawaging biohazard. Pero sa sandaling ito, ang kamay na ito ang tanging pumipigil sa akin para hindi ako mamatay. Tinulungan siya ng bangkero ko na hilahin ako paakyat sa kanyang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong malaking bangkang pangisda na ginawang tirahan, may maliit na bubong na yero. Bumagsak ako sa sahig na kawayan. Blaag! Sumuka ulit ako. Uwak! Uwak! Lumabas ang maitim na tubig mula sa bibig ko. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaduming tao sa mundo. Gusto kong mag-gargle ng alkohol pero wala na ang bag ko. Lumapit ang matanda, si Lola Ising, para hawakan ang noo ko. Mainit ka ba? Nanginginig ka. Kusang loob kong tinabig ang kamay niya. Don't touch me, sigaw ko, nanginginig sa takot at lamig. Ayokong dumikit ang maruming kamay niya sa mukha ko. Hindi naintindihan ni Lola Ising ang English ko at hindi siya nagalit. Inisip niya lang na nabigla ako. Bumaling siya sa isang batang babae, ang apo niya. Nene, kumuha ka ng kumot. At efficacent oil. Tumingin ako sa paligid. Ang sikip ng bangka. May mga banyera ng isda, may mga lambat na nakasabit, at may kalan na uling sa gilid. Ang buong lugar ay amoy lansa at dagat. Sabi ng bangkero ko, "Ma'am, sira ang motor ng bangka ko." Pinasok ng tubig nung humampas ang alon. Hindi tayo makakaalis ngayon. Nanlaki ang mata ko. What? Saan ako pupunta? Dito muna. Parating ang bagyo. Delikado sa laot. Tumingala ako. Ang langit na kanina ay asul, ngayon ay kasing itim ng uling. Humahangin na ng malakas. Natrap ako. Kasama ang mga taong ito. Sa gitna ng iskolahan ng mikrobyo. Bumuhos ang ulan. Hindi ito ambon lang. Ito ay bagyong tropikal ng Pilipinas. Ang patak ng ulan sa bubong na yero ay parang mga bato. Klag! 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 Ang hangin ay humihiyop sa mga butas ng dingding at ako ay nanginginig na parang sisiw. Yi-rugay! Yi-rugay! Nasa bingit ako ng hypothermia. Ang basang damit ko ay humihigop ng init ng katawan ko. Binuksan ni Lola Ising ang isang lumang ball, wooden chest, sa sulok. Naglabas siya ng isang duster, isang maluwag na bestida na pambahay, na kulay floral pero kupas na, at isang sarong, malong. Bihis! Magbihis ka! Magkakasakit ka niyan, utos niya habang inaabot ang damit. Tinitigan ko ang damit. Mukha naman itong laba pero... Sino na ang nagsuot nito? May sakit ba sila sa balat? Nilabhan ba ito sa tubig ng estero? Sumigaw ang utak ko, no. Never. Mas gugustuhin kong lamigin. Pero namamanhid na ang kamay ko. Nagsisimula ng magkulay asul ang labi ko. Sige na, pilit ni Lola Ising. Naglagay siya ng kumot na nagsisilbing kurtina para makapagbihis ako ng may privacy. Wala akong choice. Sa likod ng kurtina, hinubad ko ang aking designer clothes na basang-basa. Mabigat ang mga ito. Sinuot ko ang duster ni Lola. Ang unang naamoy ko ay Perla soap. Hindi ito amoy Chanel, no. 5.
Ito ay amoy ng simpleng sabon panlaba, hinaluan ng amoy ng usok ng kahoy at camphor, alcampor, mula sa bowl. Medyo magaspang ang tela. Nang dumikit ito sa balat ko, nangati ang utak ko. Pakiramdam ko na dumihan ako. Ang huling depensa ko, ang aking pagiging sopistikada, ay nawala na. Paglabas ko ng kurtina, nakasuot ng luma at maluwag na duster, tumingin sa akin si Lola Ising at si Nen. Inakala kong pagtatawanan nila ako. Ang doktor mula Singapore, mukha ng tindera sa palengke. Pero hindi sila tumawa. Ngumiti si Lola Ising at tumango. Ganda. Bagay sa'yo anak. Lumapit si Nen at hinawakan ng duster. Ang ganda ni ate. Parang manika. Napaupo ako sa sahig na kawayan. Nahiya ako. Akala ko ang damit ko ang pinakamahalaga, pero ang lumang duster na ito ang nagbibigay sa akin ng init na hindi kayang bilhin ng pera sa gitna ng bagyo. Patuloy ang hagupit ng bagyo. Ang alon ay humahampas sa ilalim ng bangka. Bog. Bog. Pagkatapos kong sumuka ng tubig alat, nauhaw ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Kailangan ko ng electrolytes. Kinapa ko ang bulsa ko. Wala na. Parang nabasa ni Lola Ising ang isip ko. Pumunta siya sa isang sulok kung saan may malaking tapayan, clay jar o drum. Puno ito ng tubig. Kumuha siya ng isang tabo na kulay pula, sumalok at lumapit sa akin. Tubig, anak. Galing sa langit. Malamig. Tinitigan ko ang tabo. Ang utak ko, saan galing yan? Sa bubong na kinakalawang. May dumi ba ng ibon? May alikabok? Pinarakuluan ba? Hindi. Hilaw na tubig ito. No. Thank you, paos kong sagot. Pero hindi pumayag si Lola. Idinikit niya ang tabo sa labi ko. Inom. Putla mo na. Ang uhaw ay isang malupit na kalaban. Binasa ko ang aking bitak na labi. Tumingin ako kay Nen. Umiinom din siya mula sa isang baso ng parehong tubig. Buhay siya. Malakas. Sara, kung hindi ka inom, mahihimatay ka. Kinuha ko ang tabo nang nanginginig ang kamay. Pumikit ako. Pinigil ko ang hininga. At uminom. Glog. Glog. Hinihintay ko ang lasa ng kalawang. Ang lasa ng putik. Pero, wala. Matamis. Hindi asukal matamis. Kundi fresh. Malamig na parang galing sa ref, pero may lasa ng hangin at ulap. Wala itong lasa ng chlorine gaya ng tubig sa Singapore. Ito ay puro. Dinilat ko ang mata ko. Inubos ko ang isang tabo. Inabot ko ulit kay Lola. Isa pa po. Tumawa si Lola Ising. Ang tawa niya ay walang halong panghuhusga. Sige lang. Marami pa. Uminom ako ulit. Sa sandaling iyon, tinanong ko ang sarili ko, ano ba ang imalinis? Ang tubig ba sa plastik na bote na dumaan sa pabrika? O ang tubig na galing sa langit, na inipon ng may pag-iingat ng isang lola? Baka. Ang dumi ay nasa isip ko lang. Gabi na. Walang kuryente dahil sa bagyo. Sinindihan ni Lola ang isang lampara, gasera. Ang liwanag nito ay mainit at kulay kahel, sumasayaw sa dingding na kahoy. Kain na tayo, sabi ni Lola. Inilatag niya ang isang bandehado sa sahig. Gutom na ako. Tiningnan ko ang pagkain. Isang kaldero ng kanin. At isang pinggan ng pritong dilis at tuyo. Yun lang. Ang liliit ng isda, halos puro tinik at ulo. Nakatingin si Nen sa mga isda, nagniningning ang mata. Siguro gutom na rin siya. Nagsandok si Lola ng kanin sa isang pinggang lata at inabot sa akin. Pagkatapos, ginawa niya ang bagay na dumurog sa puso ko. Kinuha niya ang halos lahat ng pritong isda sa pinggan. At inilagay sa ibabaw ng kanin ko. Nag-iwan lang siya ng 2 o 3 piraso para kay Nen. At para sa sarili niya. Wala. Sabaw ng kape lang at kanin. Kain, anak. Masarap yan. Fresh from Manila Bay, sabi niya nang nakangiti. Tumingin ako sa bundok ng isda sa pinggan ko, at sa halos walang laman na pinggan ni Lola.
Lola. Kayo po, tanong ko. Kumaway siya. Busog na ako. Kumain ako kanina. Nagsisinungaling siya. Narinig ko ang kumukulong tiyan niya. Sa Singapore, kumakain ako sa mamahaling restaurant. Pero wala pa akong nakilalang tao na magbibigay ng sarili niyang pagkain para sa iba ng ganito. Ang mga taong tinawag kong marumi at walang pinag-aralan. Sila pala ay may pusong mas malawak pa sa dagat. Nagsimula akong kumain. Nagkamay ako. Wala akong sanitizer. Ang isda. Napakasarap. Malutong. Maalat. At lasang sakripisyo. Hinati ko ang isda sa pinggan ko at nilagay ko ang kalahati sa pinggan ni Nen. Share tayo. Hati tayo, sabi ko sa Tagalog. Ngumiti si Nen at kumain ng mabilis. Sa labas may bagyo. Pero sa loob ng munting bangkang ito, naramdaman ko ang init. Hindi dahil sa lampara, kundi dahil sa pagmamahal ng isang lola sa isang estranghero. Pagkatapos kumain, kumuha si lola ng tuwalya, isang good morning towel, at pinunasan ang basa kong buhok. Marahan ang haplos niya. Tinitigan ko ang kamay niya. May mansa. May kalyo. Pero ito ang kamay na nagligtas sa akin. Ito ang kamay na nagpainom sa akin. Ito ang kamay na naghimay ng isda para sa akin. Sa mundo ko, ang kalinisan ay nasusukat sa laboratory tests. Dito, ang kalinisan ay nasusukat sa malasakit. Si Lola Ising ay walang alkohol, pero ang puso niya ay walang mikrobyo ng pagkamakasarili. Naiintindihan ko na ngayon. Ako ang marumi. Ang utak ko ay puno ng prejudice at arrogance. Walang alkohol na makakapaghugas noon. Natulog kami sa ilalim ng isang lumang kulambo. Amoy perla at amoy dagat. Dati, mandidiri ako. Ngayon, pakiramdam ko ay ligtas ako. Katabi ko si Nen. Hinawakan niya ang kamay ko habang natutulog. Hindi ako bumitaw. Nagising ako sa sinag ng araw. Tapos na ang bagyo. Lumabas ako sa dulo ng bangka. Ang iimpyernong kulay putik kahapon ay naglaho na. Ngayon, ang nakikita ko ay ginto. Sumisikat ang araw sa Manila Bay. Ang tubig na kulay tsokolate ay kumikinang na parang ginto dahil sa refleksyon ng araw. Ang mga barong-barong ay mukhang mapayapa. May usok na lumalabas sa mga kusina, hudyat na nagluluto na ng almusal at kape ang mga tao. Humina ako ng malalim. Walang amoy bulok. Amoy bagong ulan. Amoy lupa. Amoy pag-asa. Lola Ising. Lola Ising. Okay ba kayo? May mga bangkang lumalapit. Mga kapitbahay. Lola, ito may dala akong mangga. Hinog na, sigaw ng isang ale. Lola, may huli kaming alimango, ito, pang-ulam nyo, sigaw ng isang mama. Wala silang pera, pero mayaman sila sa pagbibigayan. Tinanggap ni Lola ang mga ito at namigay din siya ng bagoong nagawa niya. Ito ang ekonomiya ng pagmamahal. Tumingin sa akin ang isang ale. Sino yan, La? Tisay ah. Anak ko na yan. Nahulog sa tubig kahapon, sagot ni Lola sabay tawa. Nagtawanan sila. Hindi pangungutya. Kundi welcome. Kain tayo, Neng, alok sa akin ng ale, inaabutan ako ng mangga. Kinuha ko ang mangga. Binalatan ko gamit ang kamay at kinagat. Matamis. Napakatamis. Dumating na ang rescue boat ko. Oras na para bumalik sa malinis kong mundo. Nagpalit ako ng damit pero hindi ko binitawan ang good morning towel na bigay ni Lola. Lumapit ako kay Lola Ising. Naningilid ang luha sa mata niya. Ingat ka anak. Balik ka ha. Hindi lang ako nakipagkamay. Niyakap ko siya. Niyakap ko ang payat niyang katawan. Isinubsob ko ang mukha ko sa balikat niya. Naamoy ko ang dagat, ang tuyo at ang pawis. Dati, tinatawag ko itong baho. Ngayon, tinatawag ko itong amoy ng pagmamahal. Salamat po, Lola Ising. Salamat, iyak ko. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang magaspang niyang kamay. Tahan na. Malaki ka na. Sumakay ako sa bangka.
Habang papalayo, nakita ko si Lola at si Nen na kumakaway hanggang sa maging tuldok na lang sila. Tumingin ako ulit sa tubig. Alam ng siyentipikong utak ko na marumi pa rin ito. Fact yun. Pero natuklasan ko ang isang mas malalim na katotohanan. Ang dumi sa labas ay kayang hugasan ng tubig. Pero ang dumi ng ugali at paghuhusga, tanging pagmamahal lang ng kapwa ang makakapaghugas. Pumunta ako dito para mag-aral ng sakit. Pero nakatagpo ako ng lunas para sa sakit ng makabagong tao, ang kawalan ng malasakit. Isla Puting Bato. Sa mata ng iba, isa kang estero. Pero para sa akin, isa kang namumulaklak na water lily sa gitna ng burak. Paalam, impyernong kulay putik. Salamat sa paglilinis ng kaluluwa ko.